Ngayong Pasko, may regalo ang Arena Plus para sa iyo. Get a welcome bonus of 3,188 pesos with us para tuloy ang saya sa bawat laro ngayong Pasko. Arena Plus ang bahala sa saya ng buong barkada. Manood ng NBA sa Arena Plus and score up to 10,000 pesos daily bonus plus a chance to win multiple bonuses. Maligayang Arena Plus ko! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Oy, nakakagulat! Nakakagulat na ngayong taon kung kailan December saka ka nagkakaroon ng sakit. 'Di ba? Buong taon mo inalagaan ng iyong sarili tapos ngayong taon na ito, December ka pa magkakasakit. Ay, Pangga, eto alagaan mong iyong sarili at meron akong ipapayo sa'yo ha. Meron tayong MX3 capsule. Eto, inumin mo ito ha. Ang food supplement na ito ay puro ang sangkap at walang halong kemikal. 'Di ba? Ang MX3 capsule ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang MX3 product na ito ay dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya naman umani ito ng iba't ibang awards sa ibang panig ng mundo at ito ay proudly Philippine-made. Kaya naman Pangga, kung merong katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com o di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero we are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo. Oy, magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ngayon ay Friday, December 13. At ang oras sa buong Maynila lang. Sa buong Kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Oy, gising na, chismisan na dahil ito ang programang 80% ang dugsyohan at 20% ang tsikahan. Ito ang Baklita sa Woo Woo Woo! Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, tayo po ay magkakasama-sama at magkakatsikahan sa loob ng isang oras. Isang oras na tsikahan, dugsyohan, awitan. Siyempre maririnig nyo ang inyong mga paboritong awitin dito pa rin sa 106.7 Energy FM. Diba? Nako, sobrang taas na ng mga bilihin, misis. Lalo na ang presyo ng tubig ay magtataasan. Hindi na lang yung spaghetti mo ang tumataas ang presyo ng Ricardo. Pati na rin yung isasabaw mo sa spaghetti noodles. Spaghetti pasta? Ano ba tawag dun? Ay, Pangga, ikaw ba? Anong ginagamit mo sa spaghetti mo? Yung pasta ba na malapad? O yung pasta na ubod ng nipis? Kasi may mga Pangga tayo na sabi nila mas aesthetic daw tignan. Pag namigay ka kay kumare, kapag yung spaghetti pasta mo malapad. Ang lakas maka-Italian size. Italian. Ano yung tsura ng Italian size? Italian daw yung yung itsura ng pasta. Parang luto ng mga Italiano kapag malapad yung pasta.
O, ikaw Pangga. Ano bang mas gusto mo sa spaghetti mo? Yung matamis o yung ubod ng asim? Ha? O, pag-isipan mo maigi yan. Pero bago yan, bago natin pagtsikahan yung spaghetti mo, Pangga, ayan, pagtsikahan muna natin ang mga balita sa mundo ng pampalakasan. Hatid pa rin sa atin ng... Chika sa Arena! Pangga, ang chika sa Arena, hatid pa rin sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Astig sa sports ang chika sa Arena, kaya astig din ang ating pagbabalitaan ngayong umagang ito. Ayan, naghahanda na ngayon ang former WBC featherweight champion sa Pilipinas, na si Magnifico Mark Magsayo, na magkakaroon ng chance sa world title. Naku in fairness Pero bago makabalik sa title contention, ay balak ng 29 years old LA-based fighter na mapataas pa ang kanyang ranking. Ngayong number 3 siya sa WBC at WBO. Number 4 naman siya sa WBA at number 5 siya sa IBF. At makakaharap niya si Brian Mercado ng Ecuador sa December 14 sa Long Beach, California. In fairness. Diba? Kayo ba Pangga ay nanood ng basketball kagabi? Ha? May napansin ba kayo? O eto Pangga, pumirma ng 1 taong kontrata. In fairness hindi lang si Kuya Kim ang nakapirma ng kontrata sa GMA, pero ito iba naman ang pinirmahan nito. 'Di ba? Pumirma ng 1 taong kontrata ang top pick ng PBA at Gilas forward na si Justin Baltazar sa Converge FiberX. FiberXer. Kakatapos lang ng back-to-back championship ng Pampanga sa MPBL, kung saan si Justin rin ang naging 2-time MVP at ngayon ay official na siyang maglalaro sa PBA. Samantala, sa PBA naman tayo kagabi Nako, sa PBA Season 49 Commissioner Cup, undefeated pa rin with 5 wins ang Northport Batangpier matapos talunin ang Converge. Kakapirma lang ate. Ano ba yun? Ano ba yun? Kakapirma lang. Matapos talunin ang Converge FiberXer sa score na 108-101. Panalo rin ang Blackwater Bossing kontra Meralco Bolts sa score na 114-98. Oy, congratulations sa Northport Batangpier. At syempre, ang Blackwater Bossing, 'di ba? In fairness. 'Di ba Pangga? Napaka-astig talaga. Pero ito mas astig ito Pangga. Sa Arena Plus, astig sa sports dahil ang Arena Plus ay tinanghal na Best Sports Book Operator for 2024 Sigma Asian Award. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at Pinoy Pride na umaariba naman sa mundo ng NBA. Ang NBA phenomenal Phil ang basketball star na si Jordan Clarkson. Siyempre, makakalimutan ba naman natin na ang pinakabagong endorser ng Arena Plus is Austin Taylor Reeves. Di ba Pangga, lagi mo yan makikita sila at mapapanood kapag ida-download mo ang Arena Plus sa iyong App Store at Play Store, at pwede ka pa rin makapanood ng mga paborito mong laro sa arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Muli Pangga, yan ang kabuuan ng ating balitang sports sa mundo ng sports na nga, palakasan pa. Ano yun? Diba? Very redundant ka naman akla. Yan muna ang kabuuan ng ating balitang sports dito pa rin sa Chika sa Arena, hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Ay nako, mare hindi na naman matuyo-tuyo yung mga damit na sinampay mo kagabi pa. Bakit nga ba?
Alam mo, ang hirap magpatuyo ng damit lalo na kapag sira yung washing machine, ano? 'Di ba? Lalo na malamig na sa gabi, nararamdaman mo na ba, Pangga? 'Di ba? Ang lamig-lamig na, in fairness. Kaya panay ang kalabit ni Mr. sa'yo. Kasi malamig na. Ay nako, asahan ninyo na this December, maraming magdadalang tao. Paano? Kasi ang lamig. 'Di ba? Yung bago pumunta si tatay sa Bukirin, makakapakinig ka ng mga ng mga salpukan ng mga nagtatayugang mga mga balakbak ng kahoy. Ay nako, basta ha, isipin muna natin, mahirap ang buhay. 'Di ba? Huwag magparami ng maraming anak kung hindi naman kayang buhayin. 'Di ba? Ay nako. Anyway, alam nyo ba, eto nakakaloka lang itong balita na ito. Kasi kahapon, I was like chikahan with my kumare. And then, one of my kumare told me na parang binabatikos daw ang It's Showtime. Dahil daw di umano ay tinatawag nila itong parang credit grabber. Grabe naman yun. Ay, teka lang muna bago tayo magtungo sa ating chikahan. Titignan lang muna natin ang mga nagko-comment sa atin sa ating Facebook page. O Pangga, alam mo na, kung meron tayong Facebook Live, syempre meron tayong meron tayong Facebook Live, meron tayong Facebook page. O, puntahan mo na, 'di ba? Ang ating Facebook Live upang nang sa ganun ay makipagchikahan kayo sa akin. 'Di ba? Erwin Valerio, Friday the 13 ngayon, ingat ka po palagi. Grabe, sa dami ng sasabihan mo, ako talaga. Ay, bakit? Parang nakakasyokot nga naman. Pero Pangga sa mga nagmamaneho ngayon, mag-ingat-ingat po tayo Napaka-importante din talaga na tayo ay mag-ingat-ingat lalo na Friday the 13. Wala naman masama na maniwala tayo, 'di ba? Paminsan-minsan maigi nga naman na na mag-ingat tayo lalo na sa mga panahon na ito, 'di ba? Ito paalala ko lang sa ating mga Pangga, lalo na sa mga papa driver natin marami ang maingat sa daan. Oo, totoo 'yan. Kahit mag-ingat ka pa, ikaw na nakikinig ngayon, kahit mag-ingat ka pa, marami ang maingat, pero mas marami po ang merong tama ngayon. Parang awan nyo na, kung alam nyong malalasing kayo sa inyo pong mga Christmas party, wag po kayong magmaneho. 'Di ba? Kasi baka makadisgrasya kayo. Isa sa mga numero 1 dahilan kung bakit marami ang naaaksidente ngayong Pasko, ngayong Disyembre dahil sa kaliwat kanang Christmas party. Pero ito talagang ipinagtanggol naman dahil hindi naiintindihan ng singer na si Sam Mangubat kung saan nanggagaling ang galit at pambabatikos ng netizen sa It's Showtime matapos ang pagkapanalo ni Sofronio Vasquez. Oo nga naman, bakit kayo nagagalit sa It's Showtime? Mainit ngang pinag-uusapan ang binata matapos nitong gulatin ang publiko sa kanyang pagkapanalo sa The Voice sa USA. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi ni Sam ang kanyang frustration sa mga bumabatikos sa singing competition na sinalihan ni Sofronio bago ang pagkapanalo nito sa ibang bansa. Pero kung matatandaan nyo, Pangga, hindi naman nanalo itong si Sofronio dito sa tawag ng tanghalan. Saad ni Sam, hindi ko magets bakit binabatikos yung mga show na pinanggalingan. Tapos na yun Baka di nyo alam, may text votes sa X Factor. 'Di ba? Tama naman. May text vote factor naman talaga. Pero yun nakakapagtaka. Bakit dito sa Pilipinas, hindi nanalo nga itong si Sofronio? So, yun? Para kung basher. Hindi! Grabe naman kayo. Pero alam mo, ang patunay lamang ito na napakahusay nitong si Sofronio. Kasi imagine dun pa siya sa ibang bansa nanalo kung saan ang boboto sa kanya ay mga foreigner. 'Di ba? Mga foreign delegates. 'Di ba? Magaling na siya noon, yes. Pero kita naman sa performances niya na mas seasoned na siya this time. Actually, pinanood ko din yung mga dating competition na sinalihan nitong si Sofronio. Sofronio! Diba? Ang ganda ng pangalan, Sofronio Vasquez.
the third. Oh. In fairness, no? Parang, Sofronio? Nasaan ang ating anak? Parang panteleserye yung pangalan. In fairness, di ba? Pero yun na nga, kung makikita naman natin, 'di ba, na mas seasoned na nga siya ngayon, 'di ba? Mas magaling na siya ngayon. Kumbaga dati kasi marami pa siyang dapat pag-aralan tungkol sa musika, tungkol sa genre ng kanyang inaawit. Pero ngayon bakla talagang laban na laban itong si Sofronio Vasquez, 'di ba? At para sa mga hindi aware, ayan na. Lumaban rin si Sofronio sa tawag ng tanghalan, isang segment ng It's Showtime at malamang proud sa kanya ang lahat. Di ba nga pinayuhan pa nga siya ni Michael Bublé na pag-uwi niya dito sa Pilipinas, ang unang niyang dalawin ay ang It's Showtime. Di ba? So, paano niyo sasabihin na credit grabbing It's Showtime? Porket ba binati nila? Porket ba binigyan nila ng halaga yung pagkapanalo ni Sofronio? Sinasabi nyo ngayon na itong si It's Showtime ay nanghihinayang dahil hindi nila ipinanalo. Kung ipinanalo nila, di sana mas sikat ngayon. Mas sikat na sikat ang It's Showtime kasi pride nila yon. Pride pa rin nila yon dahil nanggaling doon si Sofronio. Bakit nyo ba kasi inaaway ang It's Showtime? Nananahimik yung singing competition nila. 'Di ba? Tapos na 'yon. Kung hindi man siya nanalo doon, at least ngayon, 'di ba? Ang balak sa kanya ng Lord ay doon siya manalo sa ibang bansa, 'di ba? Para kayong mga siraulo. Huwag na kayong makipag-dwell sa nakaraan. Kagaya niyan, 'di ba? Hindi na kayo nakikipag-dwell sa nakaraan. O, tignan mo si Jam Villanueva. Hindi na siya nakikipag-dwell sa nakaraan kasi nga binuran na niya yung mga pictures nila ni Anthony Jennings sa Instagram. Naglinis na ng Instagram si ate mo. O, 'di ba? O, basta doon tayo sa tama. 'Di ba? Kung alam mong mali, wag na. O, wala akong pinapanigan. Pero doon lang ako sa tama. Ayun, 'di ba? Pero alam mo eto sa mga nagsasabi na parang credit grabbing ang It's Showtime dahil nga gusto nila na para makiangkas sa kasikatan, gusto nila sabihin na ay nanggaling sa amin 'yan at hindi naman nanalo dun si Sofronio Vasquez. Wag naman. Kasi hindi naman natin mababago ang nakaraan ng isang tao, 'di ba? Kahit sabihin niyo pang natalo, 'di ba, sa tawag ng tanghalan or hindi pasok sa banga. Etong si banga. Yun, asin. 'Di ba? Hindi man nanalo itong si Sofronio, pero for sure may mga napulot itong si Sofronio sa It's Showtime na nagamit din niya sa paglaban niya sa The Voice. Kasi ang alam ko kapag nasa It's Showtime ka, 'di ba? Hindi lang hindi lang yung self-confidence mo ang nililinang nila, pati yung talento mo na siyang magagamit mo pagkatapos ng kompetisyon na 'yan or pagkatapos mong lumaban sa It's Showtime. Eto, may share ko lang panggaha. 6 na taon na ang nakalilipas nang ako po ay sumali sa The Voice. Hindi mo alam. Hindi ko alam kung 6 or 7 taon na mula nung ako po ay sumubok din na sumali kasi ako po ay singer. Ayan, dati. Pero ako po ay sumubok na sumali sa mga singing competition. To be honest, medyo sumama ang loob ko kasi hindi man lang naipakita sa TV. 'Di ba? Yung pagsali ko. Pero ganun pa man, nakita ko or may mga napulot akong mga techniques on how to sing like this, yung mga ganon. 'Di ba? Yun ang ipagpapasalamat natin kasi mahal mag-voice lesson sa labas, 'di ba? Chance mo na yun para makakuha ng mga techniques. O kung di ka man manalo, 'di ba? At payuhan ka ng ating mga ng mga judge, 'di ba? O di at least nakapulot ka ng mga libreng techniques, 'di ba? Kung paano mo mas malilinang ang iyong talino sa pag-awit, 'di ba? Huwag kayong Sumubok din ako dati sa Talentadong Pinoy, 'di ba? Hindi rin pinakita sa TV. Ewan ko ba, bakit ba hindi niyo ako pinapakita sa TV? Hindi pa naman ako ganun kalaki nung time na yon, 'di ba? Kasi hindi pa ako nagpapa-ligate. Batik na ni ligate.
'Di ba? Pero nakaraan na 'yon, 'di ba? Pero ang importante ngayon, 'di ba? Panalo tayo. Panalong-panalo pa rin tayong lahat. 'Di ba? Kasi alam mo kung bakit ka panalo? Dahil kung hindi ka man nilagay sa telebisyon dati, Tita Cora, nasa radyo ka naman. Kung saan pinapatugtog mo yung ibang nanalo sa The Voice. Di ba? Ganun yon. Kaya to sa Fronyo, ayan, congratulations. Wag niyo nating pagpapansinin yung mga taong wala namang maidudulot sa iyong Ayan, kaysa manubat naman, okay na. Hayaan mo na lang sila, di ba? Ang It's Showtime naman ay hindi papansinin naman yung mga ginagawa ng mga yan. Para namang mga siraulo itong mga basher na to. Kung di naman siya nanalo dun, at least nanalo siya sa The Voice. Hindi naman inaagaw ng It's Showtime yung spotlight nitong si Sofronio. Proud lang sila at masaya lang sila para kay Sofronio. Diba? Palakpakan din natin ng It's Showtime kasi una silang nagbigay ng pagkakataon kay Sofronio upang makita at makilala. Diba? At least, di ba, pag tungtong ni Sofronio doon sa The Voice, alam na natin na galing siya ng It's Showtime, ng tawag ng tanghalan. Wag nang nega kasi Friday na. Friday na, walang pasok bukas. Di ba? Kaya alam ko magiinuman na naman kayo. Pero bago yan, Pangga, bago kayo mag-inuman, magtira kayo ng para sa pang-uwi. Huwag kayo magmaneho ng lasing parang awan nyo na. Dapat isa sa mga kasamahan nyo dyan ay hindi mag-iinom upang nang sa ganon may maghatid sa inyo. Yung tagahatid ninyo, siya pa yung tagabili nyo ng yelo. Napakaano nyo naman talaga. Anyway, mga Panggayan, munang kabuuan ng ating tsikahan sa unang bahagi ng ating talakayan ngayong umaga ng Friday. Ako'y magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Muli ito po ang same pero we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Wag mong sabihing radyo, sabihin mo